Si Blade ay isang magulo at walang direksyong tao na tumigil sa pagiging bayani para maghanap ng luna sa kanyang pagkaberde. Pero nang mag-enroll siya sa isang paaralan para sa mga kabalyero, nauwi siya sa pagiging kinaiinisan ng mga sikat na kontrabida. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang lahat para talunin sila. Pero bago ang lahat ng ito, nakipagsabayan muna si Blade sa Demon Lord. At matapos sirain ang paligid nila na parang eksena sa DBZ, nagtagon sila gamit ang kanilang mga sandata na nauwi sa kanilang pagkatalo. O akala lang nila. Pagkalipas ng ilang buwan, natupad ang isa sa mga hiling ni Blade, ang makapag-enroll sa isang academy at mamuhay bilang normal na tao. At isa sa pinakamahalagang kailangan para dito ay ang magkaroon ng mga kaibigan. Punong-puno ng kumpiyansa, nilapitan niya ang lahat at tinanong ang marami kung pwede silang maging magkaibigan, hanggang sa makasalubong niya si Ernest Flaming, isang magandang estudyante na mas mataas ang antas at walang pakialam sa kanya. Nang malaman niyang bagong estudyante si Blade, nagalit siya sa paaralan dahil sa pagbaba ng standards nito sa pagtanggap ng isang manyak na diretsahang nagsabi ng motibo niyang magkaroon ng harem. Nainsulto siya kaya hinailan niya si Blade papunta sa opisina ng principal para ipa-expel, pero napagtanto niyang ang bagong principal ay si Hill, ang hari ng bansa, at kilala nito si Blade at gusto siyang kausapin ng pribado. Nang sila na lang ang magkausap, hiniling ng hari kay Blade na ibalik ang kanyang kapangyarihan bilang bayani. Pero tumanggi si Blade at sinabing gusto lang niyang maging normal gaya ng mga side character na nanonood ng recap, parang tinapon lang ang mga pangarap niya. Pinilit pa rin ng hari si Blade na ibalik ang kapangyarihan para maturuan ang mga estudyante. Kinahapunan, natarante si Ernest nang makita si Blade sa advanced class, kaya inisip niyang may ginawang kalokohan ito sa examiner. Lalo siyang nainis sa chill na ugali ni Blade. Nang makita niyang nakikipagkamayan ito sa mga babae, kasama si Sophie Rain, agad niyang pinaimbestigahan si Blade. At nang bigyan siya ng armor para gasgasan, hindi lang target ang winasak niya kundi pati buong paligid, kasama ang plot armor ni Ernest. Simula noon, naging curious si Ernest at pinayagan si Blade na kumain kasama siya sa lunch. Doon, sinabi ni Blade na gusto niya si Ernest bilang panghimagas. Kinagabihan sa dorm ni Ernest, habang inaamoy niya ang una na nagpapaalala sa kanya kay Blade, tinawag siya ng kanyang espada, humihingi ng dugo. Ginamit niya ang buong lakas ng loob para pigilan ito. Kinabukasan sa training ground, nakipaglaban si Arates kina Leonard at Sophie, pero napagod siya ng husto at nawala ng malay. Kaya dali-daling dinala siya ni Blade sa infirmary at tinukso tungkol sa PT strip na may dobleng marka. Sa una, ayaw siyang palabasin ng doktor, pero dahil sa tulong ni Blade, nakalabas siya at nakabalik sa klase. Pagkatapos, nag-login si Blade sa Academy database at nagbasa tungkol sa isinumpang espada ni Ernest na pinaghihinalaan niyang sanhi ng problema nito. Kinausap niya si Ernest tungkol dito, at matapos marinig ang kaunting kwento ng nakaraan niya, napapayag niya itong makipagkasundo sa espada. Ilang sandali lang, ginawa ni Arates ang sinabi ni Blade, pero nauwi siya sa pagiging hit blast mula kay Timo. Sa loob ng kanyang isipan, nakipaglaban siya kay Asmodes, ang demonyo sa kanyang espada, at sa tulong ni Blade, natalo niya ito at napilitang tanggapin ang kasunduan. Kinabukasan, habang nag-e-ensayo, pinagalitan ni Ernest si Blade dahil hindi niya pinansin ang estudyanteng lumaban sa kanya. May kutob siyang may kakaiba sa babae. Pilit inisip ni Blade kung ano ang meron, pero parang nasunog na ang utak niya sa sobrang pag-iisip. Napansin niyang mag-isa lang si Sophie na nag-e-ensayo, kaya nilapitan niya ito para tulungan. Una, nagpakabagal siya para mapababa ang depensa ni Sophie. Tapos, sinubukan niyang kumbansihin itong gamitin ang Excalibur niya. Pero natapos na ang klase nang bigla ng instructor, kaya hindi niya nakuha ang seryosang babae. Kinagabihan, pagkatapos ng klase, tinuruan ni Blade si Sophie kung paano gumamit ng espada. Sa simula, hirap si Sophie, swing dito, swing doon, pero ipinakita ni Blade kung paano gamitin ang fighting spirit at madaling pumutol ng armor na parang mantikilya. Ilang oras lang, nakuha na ni Sophie ang basic at kayanan niyang magputol ng armor. Tuwa naman si Blade at nag-cheer para sa kanya. Kaya tinanong siya ni Sophie kung kaya ba niyang talunin si Arates, pero nahirapan si Blade sumagot. Sa gulat niya, nilock siya ni Sophie sa pagitan ng mga hita nito, binigyan siya ng VIP access sa safe zone niya, at sinabi niyang mananatili siya sa hand-to-hand style laban kay Arates. Maya-maya, pinatawag si Blade ng principal sa opisina para hingin ang progress report niya. Sinabi ni Blade na naging kaibigan na niya sina Arates at Sophie. Nang marinig ang pangalan ni Sophie, sinabi ni Hill na hindi talaga Sophie Rain ang tunay niyang pangalan, kundi ang ikalabindalawa na duplicate ni Sophia the First, na ginawa ng isang masamang grupo para lampasan si Blade. Pero dahil hindi siya kumpleto, utos lang ang sinusunod niya. Nang malaman ni Blade na siya ang dahilan ng sitwasyon ni Sophie, nag-walkout siya sa opisina at sinisi ang sarili sa pagkakawala ng buhay ni Sophie. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang tulungan si Sophie na maging normal. Kaso,
Wala siyang alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging normal, kaya tinanong niya ang school doctor at muntik nang mapasama sa role-playing session. Pagkatapos makakuha ng sagot, tumakbo siya kay Leonard, tapos dumiretso sa pintuan ni Rate at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng date. Nabigla si Rate sa tanong, namula at inisip na sobrang bilis ng mga pangyayari. Pagkatapos niyang ipaliwanag, iniwan siya ni Blade at tumakbo para hanapin si Sophie. Pasimpleng pumasok si Blade sa locker room ng mga babae at tumitig sa dibdib ni Sophie bago siya tanungin kung pwede silang mag-date. Kinagabihan, dumating si Sophie sakto sa oras at nakita si Blade na may hawak na dating guidebook na binasa niya. Sa simula, nalito si Blade kung ano ang gagawin, pero si Sophie na ang nag-lead, hinawakan ang kamay niya at naglakad papunta sa unang lugar sa listahan. Samantala, nakipag-team up si Arates kina Jessica at Claire para bantayan ang galaw ni na Blade at Sophie. Doon, naging kaibigan nila si Sophie, at sobrang saya ng Iron Empress. Sa isang punto, nag-share ng inumin si Blade kay Sophie, at nang magkalapit sila, bumilis ang tibok ng puso niya. Kinagabihan, nagpasalamat si Sophie kay Blade sa pagbibigay ng maraming screen time sa kanya, kaya tinanong niya kung bakit siya nagsisikap. Tinago ni Blade ang tunay niyang motibo sa isang ngiti, pero nabasa ni Sophie ang totoo at sinabi niyang siya ang artificial hero. Ipinakita ni Sophie ang ilang kapangyarihan ng bayani, pero minamaliit ang sarili dahil hindi siya ang totoong bayani. Hindi na kinaya ni Blade ang guilt, kaya inamin niya na siya ang bayani at humingi ng tawad sa pagpapahirap sa buhay ni Sophie dahil siya ang naging standard nito. Pero sa gulat niya, hindi siya kinamuhian ni Sophie. Sa halip, tinawag siyang dakilang bayani at sinabi niyang gusto niyang maging katulad niya. Kaya naghawakan sila ng kamay at nagkasundo na magiging sikreto nila ang titulong iyon. Ilang araw ang lumipas, habang break sa cafeteria, sinandok ni Blade ng todo ang kanin at curry, at napunta ito sa mukha niya. Kaya itinuro ito ni Ernest, at laking gulat niya nang si Sophie pa ang nagpunas ng mukha ni Blade, parang isang maalagang asawa, kaya napapraning agad si Ernest. Dumating sina Jessica at Claire, na naging close kay Ernest habang sinusundan nila si Blade noong isang araw, at sumama sa kanila sa mesa. Tinanong nila si Blade kung gusto ba niya ang suot nila. Doon niya napagtanto na lumipat na pala sila sa advanced class. Nag-usap-usap sila tungkol sa plano ng principal dahil may narinig silang balak nitong magdala ng magical beast sa school ngayong araw. Biglang naramdaman nilang may pagyanig sa paligid. Habang nag-aalala ang lahat, bumulong si Sophie kay Blade na parang si Lois Lane kay Clark, na oras na para gampanan niya ang pagiging bayani. Lalong lumakas ang tunog hanggang sa makita na nila ang dahilan, isang dragon ang sumugod sa hallway papunta sa cafeteria. Sa oras na yun, tumakbo na si Blade papunta sa gulo gaya ng gusto ni Sophie. At pagkakita niya sa dragon, tumalon siya sa ere at pinatumba ito. Sinabi ni Blade na sanggol pa lang ang dragon. Binigyan niya ito ng pagkain, akala niya normal lang na paamuhin ang mga halimaw, pero nang makita niya ang takot sa mukha ng mga estudyante, napagtanto niyang sobra na ang inasal niya habang pilit niyang ipinapaliwanag ang ginawa niya. Biglang lumiit ang dragon at naging isang babae. Hindi alam ni Blade kung saan napunta ang dragon, kaya sinabi ni Arates na nag-transform ito sa babaeng malapit sa kanila, pero ayaw maniwala ni Blade. Bigla na lang kumapit sa kanya ang babae at tinawag siyang magulang. Wala na siyang nagawa kundi ampunan ito at pinangalanan. Kinagabihan, habang naliligo siya, inalagaan niya ang bata na parang tunay na anak. Pumasok si Ernest sa kwarto niya at ipinaliwanag na baka kaya nakaka-transform si Ko ay dahil madaling matalo ito ng tao. Bigla niyang napansin na pinapaliguan ni Blade si Ko, kaya nagalit siya at iniwan ang bakas ng paa sa mukha ni Blade dahil tinanggihan nito ang tubig panligo niya. Kinabukasan sa cafeteria, nagpaka-spoil si Ko sa harap ng lahat, nakadikit lang kay Blade at parang bantay, hindi pinapalapit ang iba. Dahil dito, lalong bumaba ang tingin ng mga tao kay Blade, at sa training, hindi siya pinapansin ng ibang estudyante, iniiwasan siya dahil sa pagiging possessive ng dragon. Maya-maya, dumating si Ko, gustong makuha ang atensyon at pagmamahal ni Blade, pero nakita niyang abala ito kaya umalis siya. Pagdating niya sa intermediate at beginner class, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyanteng nagyayang mag-training kasama siya, pero malungkot niyang sinabi na hindi sila tatagal sa kanya. Umalis siyang inis, at laking gulat niya nang makasalubong niya si Blade. Kinagabihan, habang tulog si Ko, kumatok si Arates para makipag-usap kay Blade. Umakyat sila sa rooftop para walang istorbo at pinag-usapan nila si Ko bilang epekto ng pagiging pabaya ng mga dragon na magulang. Sinabi ni Arates na hindi habang buhay kayang protektahan ni Blade si Ko, at sumang-ayon naman siya. Pero nang makita ni Arates kung gaano kaseryoso si Blade sa pagiging magulang kay Ko, sinabi niya na nag-aalala rin si Sophie para sa kanya. Biglang dumating si Sophie sa rooftop, kaya sinigurado ni Blade sa kanya na ayos lang siya at siya na ang bahala sa lahat. Pagkatapos noon, umalis na ang mga babae. Pagbalik ni Blade sa kwarto niya, wala si Ko roon. Kaya lumabas siya at nakita niya ito sa rooftop, kaya umakyat siya para samahan ito.
Tumingin si Ko sa mga buwan, at sinabi na ang mas maliit ay laging nasa tabi ng mas malaki, na tinawag niyang magulang. Tinanong siya ni Blade kung ano ang pakiramdam ng may mga kaibigan, pero hindi ito pinansin ni Ko at sinabing hindi kailangan ng dragon ang ibang tao dahil meron na siyang siya. Kinabukasan, binanggit ni Blade kay Principal ang problema ni Ko, at naalala niya kung gaano kawalang silbi ang matandang iyon pagdating sa mga bagay na mahalaga. Pagkatapos ng klase, bumalik si Blade sa dorm at nakita si Ko na naglalaro ng bahay-bahayan gamit ang mga manika. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang alam ni Ko ang pangalan ng lahat ng estudyante sa school at gusto niyang makipagkaibigan sa kanila. Dahil sa realization na yun, dumaan siya kay Arates at paulit-ulit na binangga ang ulo niya sa pader sa sobrang pagsisisi. Agad siyang pinigilan ng pulang buhok at pinilit siyang magsabi kung anong problema. Kaya inamin niya ang tungkol sa sitwasyon ng dragon na si Ko ay hindi makipagkaibigan sa mga mas mahina sa kanya dahil sa likas niyang ugali pero gusto pa rin niyang magkaroon ng mga kaibigan. Nagalit si Ernest at pinagalitan siya dahil hindi niya kinausap si Ko sa lahat ng panahong yun. Naramdaman niyang masama ang loob ni Ko dahil sinabi ni Blade na magkaibigan sila. Sa kabilang banda, akala ni Blade kaya niyang solusyonan mag-isa ang problema. Ngayon, nagdesisyon si Ernest na siya na ang kikilos. Kaya kinabukasan, pumunta sila sa intermediary training ground at kinausap ang mga estudyante, nakiusap na lumaban kay Ko at talunin siya. Sa loika, parang imposible, pero hindi makasagot ang mga estudyante. Laking gulat nila nang dumating ang lahat ng estudyante mula sa advanced class at sumuporta rin. Kaya wala na silang nagawa kundi tanggapin ang hamon. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad si Ko papunta sa training ground kung saan mahigit 100 estudyante ang handang lumaban sa kanya. Samantala, pinanood ni Hill mula sa podium ang laban, sabik sa magiging resulta. Si Siren, ang assistant niya, nagtanong kung tatanggapin ba ni Ko ang pagkatalo kung manggagaling ito sa napakaraming estudyante. Pero hindi sumang-ayon si Hill, at ipinaliwanag na ang mga dragon ay nakikita ang mga tao bilang mga nilalang na nagtutulungan, gaya ng mga bubuyog na hindi tinatawag na duwag kahit sabay-sabay silang lumalaban. Bagamat excited si Hill, gusto sana niyang makita si Blade sa aksyon, pero hindi na pwede dahil binanatan na niya si Ko dati. Sa isip ni Blade, sana gawing inihaw na bacon ni Ko si Hill. Bago magsimula ang laban, hinimok ni Blade si Ko na ibigay ang lahat sa laban para patas ang labanan. Si Eratos naman, ginanahan ng mga estudyante na parang mga kabalyero, handa sa pinakamatinding laban. Nagsimula ang laban, bumuga ng apoy si Ko sa kanila at ginamit ang buntot niya para paliparin sila na parang ping-pong ball. Habang nagtatakbuhan ang mga estudyante sa takot, tumayo si Arada at binato ng apoy ang dragon. Pinaalala niya sa lahat na sundin ang formation na pinractice nila sa training. Agad silang umatake sa gilid ni Ko at ginamit ang mga shield para protektahan ang mga kasama. Sinubukan ng dragon na guluhin ang formation nila, pero binanatan siya ng mga estudyante mula sa blind spot niya. Tumakbo sila papunta kay Ko na mataas ang morale, at si Ernest ang nag-coordinate ng formation para mas kaunti ang tama sa kanila. Pero sa kasamaang palad, ginamit ni Ko ng todo ang buntot niya, pinapalo sila kung saan-saan. Dahil mahina ang epekto ng mga atake nila, tuloy ang pagwawala ni Ko habang ang iba sa mga estudyante ay tinutulungan ang mga nasugatan. Habang nangyayari ito, lumapit si Hill kay Blade at sinabing tapos na ang laban, pero hindi natinag si Blade. Naniniwala siyang may itinatago pa ang mga estudyante. Biglang tumalon si Sophie papunta sa dragon at sinuntok ito ng malakas, halos mawala ng balanse si Ko. Sumunod si Ernest at binanatan ito ng apoy, tumama ng direkta. Kahit malakas ang atake, sinabi ni Hill na hindi pa rin sapat para mapatigil si Ko. Pero laking gulat niya nang sumang-ayon si Blade, at sinabi nitong, dahil sa bigat ng atake, mawawala ang focus ni Ko sa paligid niya na siyang tunay na layunin ng mga estudyante. Ilang segundo lang ang lumipas, napadulas si Ko sa malambot na lupa at bumagsak ng malakas sa sahig. Naging matagumpay lang ito dahil kay Leonard na palihim na naghukay habang ang iba ay nakikipaglaban kay Ko. Kahit nabigla ang dragon, napansin ni Hill at Blade na hindi pa rin sapat ang atake para talunin si Ko, ibig sabihin nagsisimula pa lang ang totoong laban. Sumugod ang mga estudyante kay Ko, kaya bumuga siya ng apoy sa kanila. Pero laking gulat niya nang salubungin ito ni Arates gamit ang sarili niyang apoy at ginamit ang kapangyarihan ng espada niya na parang baliw. Napasigaw si Asmodeus, humihingi ng tulong. Nang mapansin ni Ko na napawi na ang apoy niya, sinubukan niyang lumipad para makaiwas sa mga tao. Pero tumalon si Sophie sa ere at binigyan siya ng suntok na may gravity boost, dahilan para bumagsak siya pabalik sa lupa. Agad namang nag-charge si Ernest ng apoy, at sa tulong ng iba na nagpalakas pa sa kanya gamit ang magic, tinamaan nila si Ko ng malakas, dahilan para mawala siya sa anyong dragon at hirap na hirap huminga. Nang matapos ang laban, nalungkot si Ko dahil natalo siya, iniisip na iiwan siya ni Blade dahil mahina siya. Pero nangako si Blade na hindi niya gagawin yun at itinama ang iniisip ni Ko, hindi siya mahina, mas malakas lang talaga ang mga tao.
Sinabi niya kay Ko kung ano ang dapat gawin, at sa una, nagpakataray si Ko. Pero matapos siyang tapikin sa ulo, nagmakaawa siya sa lahat na maging kaibigan niya, at pumayag naman sila. Ilang araw ang lumipas, ipinagawa ni Hill ang isang virtual reality device sa arena para mas gumaling pa ang mga estudyante sa training. Habang lunch, habang pinapakain ng mga estudyante si Ko, napansin ni Blade na lumobo si Arates. At habang pinipigilan siya ng iba, bigla niyang sinabi na tumaba ito at lumaki, kaya tumakbo si Arates palayo sa hiya habang tinawag siyang moron. Pinagalitan siya ng iba dahil sa prankang sinabi niya, at sabi ni Jessica, hindi na siya magugulat kung ayaw na sa kanya ni Arates. Hindi alam ni Blade kung anong ibig sabihin nun, kaya sobrang nalungkot siya at nagmukhang bata. Pero dumating ang iba at sinabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Agad siyang nagdesisyon na humingi ng tawad, pero pinigilan siya ng mga babae dahil alam nilang wala siyang ideya kung bakit siya magsasorry. Nag-alok silang samahan siya dahil baka masira pa lalo ang pagkakataon niya dahil sa bibig niya. Kinagabihan, kumatok sila sa pintuan ni Arates at sinabi na naroon si Blade para humingi ng tawad pero walang sumagot. Kaya naglabas ng tool si Jessica at binuksan ang pinto. Pagkapasok nila, narinig nila si Arates na parang may kakaibang tunog sa dilim pero sumali si Ko matapos maamoy ang matamis. Dahil sa curiosity, binuksan nila ang ilaw at nakita nilang kumakain si Arates ng maraming sweets. Ipinaliwanag ni Ernest na simula nang lumaban sila kay Ko, palaging gutom si Arates. At kamakailan lang niya nalaman na may mga matamis na snacks pala. Para linawin ang lahat, sinabi ni Blade na hindi siya iniiwasan ni Arates dahil galit ito sa kanya, kundi dahil nahihiya siyang kausapin si Blade habang mukha siyang lobo. Nang malaman ni Blade na kaibigan pa rin siya ni Arates, naglakad lang siya palayo. Pero agad siyang pinigilan ng iba at pinilit siyang tumulong kay Arates na labanan ang kanyang pagkain ng sobra sa pamamagitan ng pagsabi ng magandang bagay. Gaya ng inaasahan, pumalpak si Blade at tinanong kung gusto ba siya ni Arates bilang panghimagas. Pinagalitan siya ng mga babae at tinawag si Leonard para ipakita kung paano dapat. Agad tumakbo si Simp at ipinahayag ang damdamin niya kay Arates, sinabing hindi mahalaga ang laki niya. Pero nainis si Arates at sinuntok siya dahil tinawag siyang mataba. Binigyan siya ni Blade ng balikat na masasandalan at nangakong tutulungan siyang bumalik sa dating katawan niya. Kinabukasan, tumakbo si Arates na parang may mundo sa tiyan niya. Sinubukan nilang pababain ang timbang ni Arates sa pamamagitan ng sit-ups, squats, push-ups, at kahit pagkontrol sa pagkain niya. Pero nang tumapak siya sa timangan, ang lumabas ay, to be continued. Dahil wala nang ibang opsyon, nagdesisyon si Eratos na subukan pa ang isang bagay, mag-training kasama si Blade. Sa arena, tinanong niya si Blade kung ibibigay ba nito ang premium sausage niya kung magtagumpay siya. Pumayag naman si Blade, kahit hindi dapat siya pinapayagang kumain ng kahit ano. Kaya agad niyang hinugot ang isinumpang espada at tinawag ang apoy ni Asodius. Tuwang-tuwa ang Flame Demon nang makalabas at tinanong kung sino ang lalabanan niya, pero nagulat siya nang sabihing gagamitin lang siya para sunugin ang mga calories ni Arates. Dahil sa sobrang lakas ng konsumo ng enerhiya ng apoy, bumalik agad sa dating porma si Arates, pero may kapalit. Nakaramdam siya ng matinding gutom na halos mawala na ang pagkatao niya, at tinitigan niya ang mga kaibigan niya na parang mga manok sa KFC. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at sumugod sa kanila na parang promo sa Eat All You Can buffet. Pero ginamit ni Blade ang pressure ng espada niya para patayin ang apoy ni Arates na parang kandila, at bumalik ito sa normal. Ilang sandali lang, nagising siya sa mga bisig ni Blade at binati siya nito sa mahusay na trabaho. Kinagabihan, dumalaw ang mga kaibigan niya at nadatnan siyang kumakain ng maraming sweets. Bumalik na naman siya sa dating bilog niyang katawan. Depensa niya, madali lang daw siyang bumalik sa dating porma gamit ang apoy ng espada niya para sunugin ang calories. Isang araw sa infirmary, sinuri si Blade ng doktor at sinabing nasa 30% lang siya kumpara sa dating lakas niya. At kung pilitin niyang bumalik sa ganoong antas, baka mamatay siya. Paglabas niya ng infirmary, nasalubong niya si Claire na ipinakilala siya kay Maria, isang apat ang mata na background character na pwedeng mapagkamalang poster sa pader. Sa gulat ng lahat, naalala ni Blade ang kakaibang laban ni Maria kay Ko, kung paanong paulit-ulit niyang ginawang wallpaper ang mukha niya sa battlefield. Tinawag siyang clumsy ni Blade, pero nang makita niyang nasaktan si Maria, agad siyang humingi ng tawad. Humiling si Maria ng pabor na kung sakaling mawalan siya ng kontrol, pakiusap na tapusin siya. Maya-maya, sinabi niya kina Blade at sa iba na may ibang nilalang sa loob niya. Bago pa siya mapayuhan na magpa-ospital, sinabi ni Blade na isa siyang demonyo. Ipinaliwanag ni Maria na tuwing nawawala siya sa sarili, nakakabasag siya ng gamit at nagiging sobrang clumsy. Humingi siya ng tulong dahil wala na siyang ibang malalapitan, at kung magpapatuloy ito, baka mapatalsik siya sa paaralan. Dahil sa kwento niya, naantig sina Blade at ang iba at nag-alok ng tulong. Kinagabihan, nagkita sila sa arena kung saan sinigurado ni Blade na may matibay na barrier. Hiniling niya kay Maria na pakawalan ang nilalang sa loob niya, pero tumanggi ito dahil natatakot siyang mawala ng kontrol.
Paulit-ulit siyang pinakalma ni na Blade at Orates hanggang sa pumayag siya. Tinanggal niya ang mga limiter niya, parang eksena sa laban ni Lee at Gaara. Pagkatanggal ng kwintas niya, tumubo ang mga pakpak niya at lumiwanag ang isang demonyong simbolo sa noo niya. Biglang nagpakilala si Alternate Maria bilang Demon King at inutusan silang lumuhad sa harap niya. Sa una, inakala ng lahat na siya nga ang Demon King, pero sinabi ni Blade na hindi. Agad namang nag-transform si Eratos gamit ang apoy niya at sumugod sa nagpapakilalang Demon King. Pero sa isang hampas lang ng braso ni Alt Maria, napawi ang apoy ni Eratos na parang kandila at bumagsak siya sa lupa. Sumugod din si Leonard gamit ang lance niya, pero naging parang plot device lang siya para ay pakitang sobrang lakas ni Alt Maria. Tinabig siya nito na parang langaw. Tumakbo si Sophie papunta sa Demon King at hinawakan ito bago gamitin ang gravity laban sa kanya. Si Ku naman ay nag-transform sa dragon at bumuga ng apoy, pero pinigil lang ni Alt Maria ang apoy at ginawang maliit na bola bago ito ibinalik kay Ku. Sa huli, nakahandusay si Ku na parang si Yamcha. Dahil madaling natalo ang iba, si Blade na ang humarap. Sa simula, lumaban siya nang walang intensyong pumatay. Kaya lalo siyang ginanahan ni Alt Maria, tinulak siya palayo at sinubukang talunin gamit ang malakas na atake. Sa gitna ng laban, nadurog ang espada ni Blade, kaya dumating si Arata at iniabot sa kanya ang isinumpang espada niya. Aliw na aliw si Alt Maria habang pinapanood sila, at mayabang na sinabing ipakita ni Blade ang galing niya. Kaya pinakita ni Blade na hindi siya laruan, pinuno niya ng magic ang espada hanggang sa umiyak ito na parang ayaw na. Pagkatapos, inatake niya ang demonyo. Akala ni Alt Maria tapos na, pero nagulat siya nang tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng apoy. Naisip niya kung sino ba talaga ang lalaking nasa harap niya. Ang atake ay hindi lang nagbasag ng shield niya at tinamaan siya sa ulo, kundi sinira rin ang barrier at muntik nang wasakin ang buong paligid. Pagod na pagod si Blade, pero sinigurado muna niyang buhay pa ang lahat bago siya nawala ng malay. Pagkagising niya sa infirmary, agad siyang niyakap ng doktor na nag-alala sa kanya, sabay sermon habang binibigyan siya ng tier 1 face massage gamit ang dibdib niya. Agad namang yamakap si Blade at humingi ng tawad sa abala. Nang kumalma na ang doktor, nalaman niyang ayos lang ang mga kaibigan niya. Kinabukasan, pumasok si Alt Maria sa school na parang naglalakad sa fashion show, at agad naakit ang mga lalaki na gustong makipaglapit sa kanya. Binati siya ni Blade at kinumpirma niyang siya nga ang dakilang bayani. Naging curious si Blade at tinanong ang pangalan niya, pero sabi niya wala siyang pangalan. Nang lumakad na siya palayo, tinawag siya ng iba bilang Dimaw. Maya-maya, nakipagkita si Blade kay Hill at nalaman mula sa principal na ang nanay ni Maria ay tao, pero ang tatay niya ay dating Demon King. Lumipas ang mga araw, at nakita ni Blade kung gaano nakasikat si Dao sa academy. Naisip niya kung okay lang bang hayaan siyang gawin ang gusto niya, pero dahil sinabi ng principal na siya ang bahala, wala na silang magagawa. Kahit ganoon, umasta si Dao na parang sikat na high school girl na dinadalaw ng mga lalaki sa dorm. Pagkaalis niya, nagtanong si Claire kung bakit hindi pa bumabalik si Maria mula nang lumabas si Dao. Sana raw ay bumalik na siya sa dati. Kinagabihan, habang binabantayan ni Blade ang anak niyang dragon, dumating si Dao suot ang succubus outfit at nagyaya ng date. Kahit tumanggi si Blade, hindi siya tinantanan ni Dao. Kaya dinala siya nito sa ere at sabay tingin sa magagandang buwan. Habang nasa langit, nalaman ni Blade ang tungkol sa mababang tingin ni Maria sa sarili, at kung paanong nabuo si Dao 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, dinala siya ni Dao sa rooftop at ipinakita ang mga plano niya. Pero hindi nag-react si Blade dahil nakalma na niya ang tigre niya bago pa siya dumating. Naramdaman ni Dao na wala siyang kapangyarihan dahil hindi siya tinablan ni Blade. Kaya inamin niya ang totoo, si Blade ang dahilan kung bakit siya nanatili sa academy, at hindi niya maunawaan kung paanong binuhat siya nito at isinama sa harem club niya. Sa seryosong usapan, sinabi ni Blade na mamamatay siya kung gagamitin niya ang 15% ng kapangyarihan niya. Sabi ni Dao, hindi sulit na labanan siya, pero kung kailangan niyang umalis sa school, sisiguraduhin niyang tatapusin niya si Blade. Hinawakan ni Dao ang kamay niya at inamin ang damdamin niya, sabay hiling ng premium mayonnaise, pero mas gusto ni Blade na magpaluan na lang sila sa arena. Si Demon naman ang nagkwento kung paanong pinipigilan ng kamalayan ni Maria ang pagtanggal ng pendant sa leeg niya. Tinawag ni Dao ang sarili bilang bunga ng galit ni Maria sa ama niya dahil iniwan sila at pinahirapan silang mag-ina. Sa ngayon, si Maria ay nakakulong sa malalim na bahagi ng isipan ni Dao, at malaki ang posibilidad na hindi na siya makabalik. Ang dahilan kung bakit nag-open up si Dao kay Blade ay dahil mas kahawig siya ng mga tulad niya kaysa sa mga tao. Ilang araw ang lumipas, sumama si Elisa, isang nerd at kaibigan ni Maria, sa iba sa cafeteria at iginiit na ang pendant ay isang ceiling item. Nang tanungin kung paano niya mapapatunayan ang hinala niya, sagot lang ni Elisa, "Trust me, bro." Tuloy-tuloy ang daldal niya tungkol sa pendant na parang recording device at posibleng may mensahe mula sa nanay ni Maria, at kapag na-decode ito, posibleng mawala si Dao magpakailanman. Kahit alam ang posibleng mangyari, pumayag si Dao.
Kaya na-encrypt ni Elisa ang mensahe, at lumabas ang hologram ng Demon Lord, sinasabing aalis siya para makipaglaban at ayos lang sa kanya kung magalit sa kanya si Amelia, ang nanay ni Maria. Habang binabanggit niya ang mga pangalan at kinabukasan ng anak niyang hindi pa isinisilang, nagkaroon ng internal battle si Dao, inihahanda si Maria kung gusto ba niyang bumalik. Pagkatapos ng mensahe, lumuha si Dao at sinabing babalik na si Maria anumang oras. Inutusan niya ang lahat na sabay-sabay tawagin ang pangalan ng kaibigan nila. Sa isang matatag na tinig, ginawa nila ito, at nagising si Maria mula sa kanyang pagkakakulong. Habang bumabalik ang ulirat niya, pumasok sa isip niya ang huling mensahe ng kanyang ama, kaya umiyak siya ng todo. Ilang araw ang lumipas, hinarap ni Maria si Blade sa arena, pero bago magsimula ang laban, tinanggal niya ang salamin niya, at lumitaw si Dao, ibig sabihin, na-balance na niya ang dalawang personalidad niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, pumunta si Blade kasama ang tatlong pinakamahalagang babae sa bayan at nagpakabusog sa bucket pudding. Pagkatapos kumain, nakasalubong nila si Dion, isang centaur na sakay ng karwahe papunta sa school nila. Nang makita si Blade, muntik na niyang ibunyag na siya ang bayani, pero pinigilan siya ni Blade at sinabing huwag nang sabihin. Nagtaka ang mga babae kung paano sila magkakilala, pero nakalusot naman sina Blade at Dion nang hindi na booking. Tinanong ni Dion si Blade na parang selosang asawa kung ang mga babae ba ay mga kasama niya sa gabi, pero sagot ni Blade, kaibigan lang sila at wala siyang dapat ikabahala. Nang makita ni Ko na kakilala ni Blade si Dion, nag-alok siyang tumulong sa karwahe. Tinanong niya kung saan papunta si Dion, at itinuro ng centaur ang school. Bago pa sila makapagtanong kung bakit, dumating si Hill at itinalaga si Dion bilang bagong instructor ng academy. Pagdating ni Dion sa academy, ipinakita niya agad ang galing niya sa training ground, binilisan niya ang pag-atake sa mga God Iron at tinunaw ang mga ito na parang kandila. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang Diona the Demon Lance, at nang marinig ng mga estudyante ang titulo, sobrang honored sila dahil siya ang commander ng Cavalry Corps ng kaharian. Dahil sa nakasanayan, sinabi ni Dion na hindi siya kasing galing ng bayani, kaya nagtaka ang lahat kung sino ba talaga ang dakilang bayani at paano niya nakilala si Blade na parang wala namang koneksyon sa usapan. Dahil sa curiosity, nagdesisyon sina Claire at iba pa na imbestigahan kung paano nakilala ni Dion si Blade. Pagkatapos ng training, habang naliligo ang mga estudyante, sina Claire at Jessica, na curious sa nakaraan ni Blade, ay hinugasan ang likod ni Dion para mapababa ang depensa nito at makuha ang kwento kung paano sila nagkakilala ni Blade. Si Blade naman, abala sa paghuhugas ng buhok ni Ko, pero hindi niya naiwasang marinig ang mga kakaibang tunog mula sa kabilang banyo. Kaya bigla siyang sumugod na parang pulis, at nabigla sa mga melons na iba't ibang laki. Nagalit si Ernest at sinubukang sigawan siya para paalisin, pero pinaalala ni Blade na may permit siya. Sinabi ni Jessica na ang mental age ni Blade ay parang sa 5 taong gulang, at para patunayan ang teorya niya, ipinakita niya ang peaches niya, pero nanatiling kalmado si Blade habang iniimbak ang imahe sa utak niya. Dahil napag-usapan ang edad na 5, naalala ni Dion na ganoon ang edad ni Blade nang una niya itong makilala. Nag-alala si Blade at sinubukang pigilan si Dion sa pagbubunyag, pero palihim siyang pinigilan ni Demao, sabay sabing interesado siya sa nakaraan ni Blade. Ilang minuto ang lumipas, sabay-sabay silang naligo, at ipinagpatuloy ni Dion ang kwento kung paanong sobrang agresibo si Blade noon, kinagat pa niya ang cakes ni Dion, akala niya pagkain ito, at nag-iwan siya ng marka sa kanya bilang paalala na siya ang una. Makalipas ang ilang taon, sobrang galing na ni Dion sa training kaya nakasama siya sa puwersa ng bayani, habang nagkukwento siya sa banyo tungkol sa mga nagawa niya. Nag-alala si Blade at kinausap si Sophie, umaasang hindi siya mabubuking. Sinigurado naman ni Sophie na ang imahe ng bayani sa isip ng lahat ay mas matanda. Nakahinga ng maluwag si Blade, at sinabi ni Sophie na sekreto nila ang totoong pagkakakilanlan niya. Pero sa ayaw at gusto ni Blade, inamin niyang alam ni Demao ang totoo, kaya nagselos si Sophie. Ilang araw ang lumipas, nag-grocery sina Blade at Ernest sa capital. Habang naglalakad, nalaman ni Ernest mula kay Blade kung ano ang paboritong pagkain ni Dion. Kaya tinanong niya kung ano ba ang relasyon ni Blade kay Donzi. Bigla na lang lumipad sa ibabaw ng Royal Capital ang isang Simurgh, isa sa 4 na sagradong hayop ng kontinente. Sinabi ni Blade kay Ernest na hindi sila aatakihin ng ibon basta't hindi nila ito gagalitin. Pero laking gulat nila nang bigla itong sumugod at durugin ang isang karwaheng malapit sa kanila. Agad na hinawakan ni Ernest ang espada niya, pero pinigilan siya ni Blade bago siya makagawa ng kalokohan. Pagkaalis ng ibon, napansin nilang dalawa pala ang bihirang ibon na lumilipad sa kapital. Nagtaka si Ernest kung bakit naroon ang mga ito, at nang makita ni Blade ang wasak na karwahe, napagtanto niyang si Hill ang may kagagawan. Pagbalik nila sa academy, hinarap ni Ernest si Hill at tinanong kung ano bang laman ng karwahe ni Dion para maakit ang dalawang Simurgh.
Inamin ni Hill na kinuha niya ang itlog ng ibon para sa dalawang dahilan, una, para tulungan ang Simmers na mapisa ang itlog nila, at pangalawa, para gawing training ng mga estudyante. Sinabi niya na kinabukasan na lang ang natitirang oras para tulungan ang itlog na mapisa. Doon na sumang-ayon si Eratos kay Blade na baliw talaga ang principal nila. Kinabukasan, ipinaalam ni Blade sa lahat ang mission nila, ang mapisa ang bihirang hayop, at magagawa lang nila ito sa pamamagitan ng pagdepensa sa academy mula sa Simmers na magagalit kapag nakita ang itlog nila. Pagkalipas ng ilang oras, pinagtatapon ng mga ibon ang lahat ng karwahe na makita nila. Buti na lang at napaaga ang evacuation kaya walang nasaktan. Para mabawasan ang pinsala sa mga gamit, lumaban ang mga estudyante sa mga hayop. Sa unang bahagi ng araw, sinubukan nila ang iba't ibang taktika, mula sa pagbato ng magic hanggang sa pagharang sa galaw ng mga ibon. Pagsapit ng takip silim, tumigil ang crane na nag-aangat ng itlog sa tuktok ng gusali, at bumalik ang isa sa mga ibon. Agad na inutusan ni Sophie si Blade na kunin ang itlog habang sinusubukan nilang bumili ng oras. Sa una, gusto ni Blade tumulong sa kanila, pero sinabi ni Eratos na magtiwala siya sa grupo at tuparin ang sariling tungkulin. Tumakbo si Blade sa pader na parang binayaran niya ang gravity, at laking gulat niya nang sumunod si Dion. Binuhat siya nito sa likod, gaya ng dati. Sa tulong niya, nakarating sila sa crane sa tamang oras at naihatid ang itlog sa tuktok ng gusali. Binati sila ni Hill sa mahusay na trabaho, at nang makita nila ang isang galit na samor na papalapit, sinigurado ni Hill na siya na ang bahala. Sa kasamaang palad, tinaboy si Hill na parang kalaban sa background at bumagsak siya sa itlog. Naiinis na si Blade, kaya ginamit niya ang isa sa mga teknik ng espada niya para bumili ng oras, pero agad siyang napagod nang maabot ang limit niya. Biglang nabasag ang itlog, at lumabas ang dalawang baby Simmerg na tumingin kina Blade at Sophie, inaakala nilang sila ang mga magulang nila. Ilang araw ang lumipas, habang lumilipad sina Blade at Ernest sa capital sakay ng mga CCU, natawa si Blade at sinabing nakadagdag siya ng mga bagong kaibigan. Isang beses, pumasok si Blade na may espadang may tumutulong dugo, at hinarap niya si Sophie. Sinabi ni Sophie na matagal na niyang gustong lumaban ng todo sa kanya. Kaya ginamit niya ang time stop skill niya at binanatan si Blade ng sunod-sunod. Pagkalipas ng 10 segundo, nang mawala ang epekto ng skill, nagulat si Sophie nang sabihin ni Blade na hindi siya tinamaan dahil sa body harden ng spell na ginamit niya bago pa ang laban. Sa isang galaw, sinaksak niya si Sophie, at bumagsak ito sa sariling dugo. Matapos talunin ang huling kalaban, nagreklamo si Blade kay Hill na gusto na niyang lumabas sa laro. Pero nagumpisa na namang magdaldaw si Hill tungkol sa virtual technology at kung paano ito konektado sa magic kahit halatang scientific. Ipinahayag ng hari na ang virtual world ay lugar kung saan pwedeng mag-practice ng malaya at mag-end ng sarili. Si Blade naman, nagreklamo kung gaano ka-realistic ang virtual world at baka malito siya kung alin ang totoo. Kaya nagdesisyon si Hill na tulungan siya, tinodo niya ang settings para magmukhang hindi totoo ang paligid. Sinabi rin ni Hill na ang huling matitirang player ay pwedeng gamitin ang virtual reality machine sa kahit anong gusto nila bilang reward. Samantala, tumakbo si Leonard papunta kay Arates para sa patas na laban, pero agad siyang ginawang sashimi at tinusok-tusok gamit ang mga espada ni Arates. Matapos tapusin ang avatar ni Leonard, tumawa si Arates na parang baliw at dumiretso kay Blade. Habang pinapanood ni Blade sina Claire at Jessica na lumalaban kina Casem at Clay, nagulat siya nang gumamit ang mga babae ng counter, ipinakita nila ang kanilang assets, dahilan para matulala ang kalaban at agad silang natalo. Dumating si Arates na parang Grim Reaper at ipinahayag kung gaano kasaya ang mag-death blow sa laro. Dahil sa sobrang pagka-berserk niya, kumuha ng sandata si Blade at nagpadala ng shockwave sa mga babae. Pagkatapos ng paulit-ulit na spam ng parehong move na parang pindot ng F5, nagising si Blade at nalaman niyang siya ang huling natirang player. Pinuri siya ng iba at inasahan na nila ang ganong resulta, pero si Ernest ay nagmukmak habang naaalala ang pagiging hindi ladylike niya. Tinamaan pa siya ni Blade gamit ang matalim niyang dila, kaya nauwi sila sa sagutan, na lalong ikinatuwa ni Hill, ang walang hiya at mahilig manggulo sa mga estudyante. Agad na binago ni Blade ang settings ng virtual machine, tinodo ito para masigurong may mababangas na demonyo sa loob ng peking mundo na puno ng patibong. Ikinokonekte pa niya ang cord kay Hill para masiguradong siya ang makakaranas ng lahat ng hirap. Hindi pa siya kontento, kaya inutusan niya si Siren na siguraduhing paulit-ulit na mag-respawn si Principal hanggang gabi. Pagkatapos ng training, masaya nang bumalik ang iba para mag-lunch, maliban kina Casem at Clay, ang mga lalaking natalo dahil sa pagpapabeya at pagiging kampante sa laban kay Jessica. Habang pinupuno ni Blade ang tiyan niya ng paborito niyang pagkain, napansin ng mga babae na malungkot ang mga lalaki. Kaya tinanong nila kung ano ang nangyari. Si Blade, na nakapanood ng laban mismo, ipinaliwanag na natalo sina Casem at Clay dahil hindi nila sineryoso ang laban at palagi silang umiiwas sa training. Ilang araw ang lumipas, nakita ni na Blade at ng iba pa ang isang flyer tungkol sa therma na ipinapatayo ng hari para sa kanila.
Kaya nagdesisyon silang puntahan ito. Doon nila nakilala si Diona na nag-imbite sa kanila para magbabad sa hot ring. Sa loob, nalaman nilang ito ay mixed hot ring kung saan bawal ang mga plot armor o anumang pantikip. Habang nagbababad ang mga estudyante, napansin nilang hindi pa rin inaalis ni Maria ang salamin niya dahil kapag ginawa niya iyon, lilito si Dimao na magpapakita ng cakes at milkers sa lahat ng tao roon. Ang mga kakaibang estudyante sa hot spring ay ang mga lalaking malungkot at si Ernest na nagdala pa ng tuwalya, hindi tulad ng iba. Biglang dumating si Hill na walang pakialam kahit nakabuyangyang ang magnum niya, sabay sigaw kay Ernest na alisin ang tuwalya niya. Binago pa niya ang konstitusyon ng kaharian para lang masunod ang gusto niya at inamin niyang ginawa niya ang therma para masilayan ang milkers ng mga estudyante. Sumang-ayon ng mga lalaki at hinimok si Erates na alisin ang tuwalya niya dahil naka-swimsuit naman siya. Medyo weird ito para sa iba, lalo na't nakita na nila si Erates na halos walang suot tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan ni Asmodeus. Kaya nagtaka sila kung bakit bigla siyang nahihiya. Nagpatuloy ang protesta hanggang sa dumating ang assistant ni Hill at sinapak siya, sabay hila papasok para palamigan ang throbbing saber niya. Nang wala na si Hill, buong tapang na ipinakita ni Erates ang swimsuit niya, pero si Blade ay tila sawa na sa mga eksena. Sinubukan ni na Jessica at Claire na damayan ang mga lalaking malungkot pero sa tuwing magsasalita sila, lalo lang nilang pinapalala ang sama ng loob ng mga ito kaya nag-alisan ang mga lalaki. Kinagabihan, kinausap ni Blade ang mga lalaki para pasayahin sila pero hindi sila makarelate sa kanya dahil hindi pa siya natatalo sa academy. Ibinunyag ni na Clay at Casem na gusto nila sina Claire at Jessica pero hindi agad naintindihan ni Blade ang ibig nilang sabihin. Dumating si Ko sa tamang oras at nagbigay ng payo kung gusto nilang mapansin ng mga babae, kailangan nilang maging mas malakas. Pumayag ang mga lalaki kaya sinabi ni Ko na kailangan nila ng espesyal na training mula kay Blade. Samantala, nagkita sina Claire at Jessica sa kwarto ni Arate at pinag-usapan ang mga lalaking patuloy na malungkot matapos ang pagkatalo nila. Habang nag-iisip sila ng solusyon, dumating si Ko at nagbigay ng payo, dapat silang maging mas malakas dahil gusto ng mga lalaki ang mga babaeng malakas. Kahit itinanggi ng mga babae na may gusto sila sa mga lalaki, nagdesisyon pa rin silang mag-training. Lumipas ang panahon, sinanay ni Blade ang mga lalaki, tinuruan silang i-manifest ang kanilang fighting spirit. Dumating ang araw ng rematch, kaya nagkita sila sa arena at nag-log-in sa virtual world kung saan pwede silang lumaban ng todo. Bago magsimula ang laban, pinayuhan sila ni Ernest na tanggapin ng mahinahon ang resulta, anuman ang kalabasan. Nagsimula ang laban, umiwas at nagperi ang mga lalaki sa mga atake ng mga babae na parang kalaban sa video game. Gumamit din sila ng fighting spirit at nagpakawala ng mga elemento sa mga babae. Hindi nila alam na nag-training din pala ang mga babae. Biglang nagbago ang sitwasyon, isang atake lang, talo agad ang mga lalaki. Pero ngayon, nakipagkamay sila sa mga babae, kinilala ang lakas ng mga ito, at nagpasalamat dahil hindi sila pinagbigyan. Nangako silang lalakas pa. Nang malaman nilang sina Claire at Jessica ay tinuruan ng mga malalakas na babae mula sa advanced rank, nagreklamo ang mga lalaki. Pero agad silang pinutol ni Erates, sabay sabing patas lang yun dahil tinuruan din sila ng mas superior. Tinaman niya rin ang paniniwala nilang dapat mas malakas sila kaysa sa taong gusto nila, pwede naman daw iparating ang nararamdaman sa pamamagitan ng pag-amin. Parang tinatawag ang tekor na itim, tumingin si Ernest kay Blade, na pagtanto niyang sobra na kung iisipin niyang kaya niyang lampasan ito at sabay umamin ng nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, sa labas ng academy, napansin ng mga babae ang isang cute na robot na nagngangalang Iona na nakamasid sa mga estudyante. Agad namang kumapit si Claire dito na parang limited edition lockery bag. Napansin ni Sophie na matagal na itong nandoon, mga isang linggo na, kaya naisip nilang baka may hinihintay ito. Parang nakikinig sa kanila, ipinakita ni Iona ang larawan ni Blade. Kaya dinala nila ito papasok sa academy. Samantala, habang nagme-meditate si Blade para buuin ang fighting spirit niya, biglang tumalon si Ku sa kanya, pero natalsik siya ng enerhiya ni Blade. Agad siyang tinulungan ni Blade at ipinaliwanag na iyon lang ang paraan niya dahil hindi siya pwedeng gumamit ng higit sa 15% ng tunay niyang lakas. Dumating ang ibang babae at nang makita si Iona, gulat silang lahat nang agad itong wasakin ni Blade sa isang atake. Nainis si Erates at sinigawan siya dahil inatake niya si Iona, pero sagot ni Blade, kailangan niya itong sirain dahil isa itong guardian. Habang nagtatalo sila, sinuri ni Iona si Ernest at nagdesisyong mag-update ng sarili. Pagbalik nito, mukhang hoti na siya at tinanong si Blade kung pwede na ba siyang sumakay sa sausage nito dahil mahilig daw si Blade sa mga babaeng may malalaking melons. Sinagot siya ni Blade na hindi siya interesado sa AI. Na-offend si Iona at nagpaulan ng keyblast, pero sinagot ito ni Blade ng espada at in-spam ang heavy attack na parang triangle button sa console. Nainis si Ernest at pinalo si Blade sa ulo dahil sa pangmamaliit sa mga robo-girls, pero sinigurado ni Blade na ayos lang si Iona at babalik ito gaya ng dati.
At gaya ng sinabi niya, bumalik nga si Iona kinagabihan. Sa pagkakataong ito, pinigilan ni Ernest si Blade sa pag-atake. Nalaman nilang si Iona ay nilikha para tapusin si Blade, pero sa ngayon, inatasan lang siyang obserbahan ito. Nagmungkahi si Claire na sumama na lang si Iona sa kanila kung balak pa rin niyang pabagsakin si Blade. Nang sinimulan nila ang plano pagkatapos ng klase, nalaman nilang ang dahilan kung bakit hinahabol ni Iona si Blade ay dahil sinira nito ang floodgates niya at paulit-ulit na binabastos ang chassis niya. Tinapunan siya ng judgmental na tingin ng mga babae, kaya agad nilinaw ni Blade na pinasok lang niya ang lugar na binabantayan ni Iona. Ginamit niya ang master key na hiniram niya kay Hill. Naging curious sila kung saan at bakit niya ginawa iyon. Kaya ipinaliwanag ni Blade na pinasok niya ang Royal Library ng mga ipinagbabawal na libro malapit sa school para maghanap ng impormasyon tungkol kay Asmodeus. Nang malaman ni Ernest na ginawa ni Blade ang lahat ng iyon para sa kanya, namula siya ng husto. Pero agad pinawi ni Iona ang damdamin niya sa pagsasabing 13 beses nang pumasok si Blade ng walang palam. Nang marinig ang bilang ng beses na sinira ni Blade si Iona, pinagalitan siya ng mga babae. Umalis si Blade na inis at dumiretso sa dormitoryo niya. Sinundan siya agad ni Sophie at kinumpirma na pinasok niya ang library dahil sa tungkulin niya bilang dakilang bayani. Ipinaliwanag din niya na ang mga bot tulad ni Iona ay may soul na nakaimbak sa ibang lugar kaya kaya niyang sirain ang katawan nila nang hindi nasasaktan ang konsensya niya. Tinanong siya ni Sophie kung magbabago ba ang pananaw niya kung tuluyan niyang maalis si Iona. Sagot ni Blade, hindi niya alam dahil hindi na siya ang dakilang bayani. Sa meeting, nagbigay si Elisa ng paliwanag kung bakit hindi matalo ni Iona si Blade dahil hindi naman talaga namamatay si Iona kahit sirain. Sumang-ayon sina Ernest at ang iba na minsan, malamig at nakakatakot si Blade. Kaya nagmungkahi si Elisa na mag-isip sila ng paraan para maiwasan ang pagkatalo ni Iona. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaisip siya ng plano na tinawag niyang standalone complex. Kasama sa plano ang paglalagay ng kaluluwa ni Iona sa loob niya, na kapag nasira siya, tuluyan na siyang mawawala. Dahil doon, naisip nila kung kaya ba talagang tapusin ni Blade ang laban. Matapos maisakatuparan ng plano, nagayos sila ng rematch sa arena. Doon, sinabi ni Iona kay Blade na maaari na siyang mamatay ng tuluyan. Pinahawak niya ito sa katawan niya bilang patunay na nasa loob niya ang kaluluwa. Nagsimula ang laban at pinili ni Blade na huwag gamitin ang espada niya. Kaya iniiwasan lang niya si Iona at gumamit ng hangin para itulak siya. Sa wakas, nakabawi si Iona at todo bigay sa laban, tinamaan si Blade ng malakas at nawalan ito ng hininga. Sa puntong iyon, na itinuturing na unang beses sa Academy, tinanggap ni Blade ang pagkatalo. Pagdating ng tanghalian, napansin nila na nagpa-order si Iona ng isang feast para ipagdiwang ang panalo niya, pero nakaranas siya ng burnout syndrome matapos matupad ang matagal na niyang mga pangarap. Ipinaliwanag niya na may countdown na nagsimula dahil naputol ang koneksyon niya sa mother computer matapos niyang pabayaan ang tungkulin niya at magnakaw ng maraming terabytes ng impormasyon. Naniniwala siyang ang tanging paraan para matigil ang countdown ay ang magkaroon ng bagong master. Dahil wala ng ibang choice, tinanggap ni Blade ang papel na iyon, at mula noon, nawalan siya ng kalayaan dahil sa kukulaitan ni Iona na laging humihingi ng utos. Samantala, nainis si Sophie dahil unti-unting kinukuha ni Iona hindi lang ang spotlight niya kundi pati ang personalidad niya. Kaya nakipagtalo siya kay Blade at tinitigan ito, umaasang gagawa ito ng paraan. Pero sa halip, inutusan lang sila ng lalaking iyon na huwag siyang guluhin. Pagbalik niya sa building, nadatnan niya ang mga babae na nag-aagawan sa Gizzy niya at umabot pa sila sa arena para maglaban. Kaya pinagsabihan niya sila at sinabing disqualified na sila. Imbes na mag-away ng harapan, nagpasya silang magpaligsahan kung sino ang mas makakapagpasaya kay Blade. Tinulungan nila siyang maligo at nagdesisyong bantayan pa siya habang natutulog. Dahil sa kanilang tunggalian, nabuksan ang bagong daan ng pagkakaibigan. Dahil palagi silang nag-iisa, at dahil kay Blade, nagkaroon sila ng pagkakataong makihalubilo sa iba. Bumalat sa kanila ang bagong pakiramdam at mas naging malapit sila sa isa't isa kumpara sa mga nakaraang araw. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain. Pero habang akala nila na bumabalik na sa normal ang lahat, nakaramdam si Blade ng kutob. Kaya tiningnan niya ang countdown at napagtanto niyang tumatakbo pa rin ito. Maingat na sinuri ito ni Alisa at nalaman niyang May 20th oras na lang si Iona bago tuluyang mawala. Tinanong nila si Iona kung paano niya gustong gugulin ang huling mga sandali niya. Sagot niya, gusto niyang makasama sila bago sumabog sa malayong lugar para hindi makasakit ng iba. Agad silang nag-organisa ng farewell party para sa bot na nagtanong kung okay lang ba na makasama siya sa kanila. Pinayuhan siya ni Sophie na sulitin ang natitirang oras hanggat kaya niya. Kinagabihan, habang tuloy ang party, hinanap ni Eratos si Blade pero hindi niya ito makita kahit saan. Nang isang minuto na lang ang natitira para kay Iona, gumawa siya ng barrier para ihiwalay ang sarili sa iba, at nagpasalamat kay Sophie sa lahat, sabay sabing dahil sa kanya, naging tao siya.
Umiiyak sina Sophie at ang iba habang nagpapalm si Iona. At habang bumababa ang countdown sa single digits, inamin ni Iona na natatakot siya at ayaw niyang mawala. Nang umabot ito sa 0, pumikit ang lahat, inaasahan ang pagsabog. Pero laking gulat nila, nakita pa rin nilang nakatayo si Iona. Sa sandaling iyon, dumaan si Blade sa lupa, at naging biktima si Eratos ng kanyang mapanlikhang mga kamay. Hinawakan siya ni Eratos at tinanong kung saan siya nanggaling sa lahat ng oras na iyon. Inamin niyang pumunta siya para kumbansihin ang mother computer na huwag saktan si Iona. Para makasigurado, tiningnan ni Iona ang koneksyon niya at nakita niyang naibalik na ito sa kanyang ina. Habang nagdiriwang ang iba, sinabi ni Sophie kay Iona na gawin na niya ang gusto niyang gawin. Kaya, umiiyak si Iona at tumalon kay Blade at niyakap siya ng mahigpit. Gaya ng dati, nahina si Erates habang pinapanood si Blade na tila enjoy sa yakap ng isa pang babae. Kaya sumigaw siya na nagbago na raw siya ng isip tungkol sa buong nangyari dahil mas dumami lang ang kakompetensya niya para sa atensyon ni Blade. Ilang araw ang lumipas, sa Battle Royale ng Rosewood Academy, isang pagsubok para masukat ang pag-unlad ng bawat estudyante, nagsimula ang laban. Pero hindi ito nangyari ayon sa plano dahil tinambakan ni Blade ang iba na parang mga ipis. Si Leonard na lang ang natirang nakatayo, at sinigurado niya sa lahat na mananalo siya habang ipinagmamalaki ang kakayahan niya sa harap ni Blade na kalmado lang. Sinubukan ng mga natalo na hikayatin si Leonard at pilitin si Blade na matalo, pero wala siyang pakialam at gusto lang niyang ituloy agad ang laban. Nangako si Leonard na magwawagi siya para sa pangalan ni Rate, pero nagulat si Rate na hindi pa siya natatalo, at tuluyang bumagsak ang natitirang tiwala niya sa sarili. Pinag-usapan ni Jessica at Ernest ang ugali ni Blade na inuuna ang mahihina sa laban. Habang sumisigaw si Maria para kay Leonard, umatake siya kay Blade, pero mabilis itong nakaiwas at naiwan si Leonard na kumakain ng alikabok. Pagkatapos ng laban, sabay-sabay na umalis ang ibang estudyante at sinabing natural lang ang naging resulta. Hindi mananalo ang kuneho laban sa tigre. Pero pilit pa ring nagpakatatag si Leonard dahil sa mga salitang pampalakas ng loob ni Erates. Sa kasamaang palad, mas interesado si Erates sa pagkain ng mga chichirye kaysa pansinin siya, kaya tuluyan na siyang nawala ng kumpiyansa. Tiningnan ni Leonard si Blade at napagtanto niyang wala talaga siyang laban dito. Samantala, pinanood siya ni Maria na may halong pag-aalala sa mukha. Sa dormitoryo ng academy, narinig ni Maria ang boses ni Mao habang naliligo, at tila nagulat siya. Sa kwarto naman ni Leonard, iniisip niya ang lakas ni Blade. Parang kanta ni Kanye, napaisip siya kung kaya ba niyang talunin si Blade para mapansin siya ng Empress. Bigla siyang nabuhayan ng loob at nagdesisyong ayusin ang kanyang sandata. Kinabukasan, nagkita sina Maria at Leonard sa hardin. Tinanong siya ni Maria kung ayos lang ba siya kahit natalo siya kay Blade na gusto talaga niyang talunin. Sabi ni Leonard, hindi niya ito maiintindihan. Sumagot si Maria na nakakainis kasi gusto niyang mapalapit kay Blade, hindi maiwan sa likod. Napansin ni Leonard ang nararamdaman niya, pero agad itong itinanggi ni Maria at sinabing si Mao ang nagsabing gusto niyang makipagkompetensya. Tinanong ni Leonard si Maria kung gusto ba niyang tapusin si Blade, pero tumanggi siya at sinabing nakita niyang sinusubukan ni Leonard na maliitin ang sarili niya at hindi niya kayang panuurin itong itapon ang kagustuhang lumaban at manalo. Agad na humingi ng tawad si Maria sa pagiging makasarili. Pero nagpasalamat si Leonard at idineklara niyang kailangan niyang talunin si Blade kahit anong mangyari, kung hindi ay hindi siya mapapansin ni Eratos. Masayang sumuporta si Maria at sinabing kakampi siya. Bigla namang dumating si Elisa at pinutol ang usapan nila. Tinawag silang masyadong idealistic at tinanong kung paano nila tatalunan ang isang sobrang lakas na nilalang. Sabi ng nerd, gamitin daw nila ang talino niya. Pero biglang pinalitan ni Dao si Maria at tinanong kung sino siya. Pagkatapos, tinipon ni Leonard ang komite para sa pagpigil sa superorganism para sa unang sesyon at malugod silang tinanggap. Pero tinanong ni Eratos kung bakit siya ang chairman. Bilang sagot, tinanong ni Elisa kung bakit siya dumalo. Gaya ng iba, inamin ni Eratos na gusto niyang talunin si Blade ng todo. Nagpatuloy si Leonard sa kanyang talumpati laban sa superorganism, pero napansin niyang hindi lahat ng miyembro ay sang-ayon sa kanya. Kaya humingi siya ng mga ideya kung paano matatalo si Blade. Nagmungkahi sina Jessica at Claire na atakihin siya habang natutulog o lasunin. Agad namang tinutulan ni Ernest ang mga ideya, at tinawag itong duwag. Pero sinagot siya ni Elisa, ang pagiging superorganism ang dapat ituring na duwag, kaya natural lang na gamitin ang kahit anong paraan para pabagsakin siya. Sumang-ayon ang iba sa kanya, at dahil sa tensyon, sinabi ni Leonard na harapin na lang si Blade sa kahit anong paraan na kaya nila. Dahil dito, sabay-sabay silang nangakong tatalunan si Blade at nagdiwang. Ilang sandali lang, hinarap ni Eratos si Blade gamit ang sibat ni Leonard, pero madali itong naipagtanggol ni Blade at nasira pa ang sandata ni Leonard sa proseso. Sa susunod na pagpupulong, napaiyak si Leonard dahil sa pagkabasag ng kanyang sibat, at nagpasalamat si Eratos sa pagpapagamit nito.
Sinabi naman ni Jessica na siya na ang susunod at umalis para isagawa ang plano niya. Gabi na nang pasukin niya ang kwarto ni Blade, pero agad siyang tinesta ng automatikong sistema ni Iona. Sa ikatlong sesyon, tinanong ni Jessica si Iona kung bakit niya ginawa iyon gayong kakampi sila, pero sinisi ni Iona ang sistema. Idineklara naman ni Leonard na siya na ang susunod. Kinahapunan, hinarap niya si Blade at sinabing tatapusin na niya ito. Pero tinanong lang siya ni Blade kung hindi pa ba siya pagod. Inilabas ni Leonard ang kanyang teknik pero nagkahiwa-hiwalay ang sibat na parang Lego, at muli siyang napaiyak sa ika-4 na sesyon. Gayunpaman, sinabi ni Maria na maghihiganti siya kasama si Mao, at sinimulan nilang sundan si Blade. Sa kantina, nakita niyang kulang si Blade at sinubukan ni Mao na gulatin siya mula sa likod pero natamba siya bago pa man makalapit. Nang si Sophie na ang sumabak, hinarap niya si Blade ng patas, pero madali siyang naiwasan at tinamaan ng malakas kaya nagbago ang isip niya sa ika-6 na sesyon, at sinabing masaya na siya basta masaya rin si Blade. Pagkatapos noon, sinubukan ni Claire na hampasin si Blade mula sa likod gamit ang pamalo, pero nadapa siya sa paa ni Blade at lumapat ang mukha niya sa sahig. Sina Kasem at Clay ay gumamit din ng madayang taktika, pero hindi natinag si Blade. Sinubukan ng iba pang miyembro ng komite ang lahat ng klase ng daya, pero bigo pa rin silang talunin ang superorganism. Pati si Ernest ay sumubok ng bato-bato pick, pero palagi siyang talo hanggang sa masaktan ang kamay niya at pinagtawanan pa siya ng doktor. Nang mapagtantaw nilang hindi nila kayang talunin si Blade sa pisikal na laban, lumipat sila sa mga paligsahan ng tibay, pero palagi pa rin silang talo. Sa ika-11 pagpupulong, reklamo ng reklamo si Ernest at nagmungkahi na magbunot na lang ng papel na puro talo ang laman. Sa puntong iyon, tinanong ni Leonard kung naaalala pa ba nila ang orihinal na layunin nila. Habang nahihirapan ng iba na maalala, pinaalala ni Eratos ang kagustuhan niyang manalo laban kay Blade. Sumang-ayon si Leonard at gaya ng sa One Piece, napaisip siya kung ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaibigan na nabuo nila sa daan. Medyo sumang-ayon ang iba, maliban kay Eratos na tila nawawalan na ng pag-asa at punong-puno ng galit. Nagmungkahi si Iona, pero walang tumingin sa ideya niya. Sa halip, ginawa nila ito ng Evangelion reference, sabay palakpakan at nagdesisyong gamitin siya bilang bihag. Agad na bumalik ang idealismo ni Leonard at nakaramdam siya ng guilt dahil hindi niya kayang harapin si Blade ng patas. Pero winasak ni Ernest ang kanyang gabi-gabing pangarap gamit ang matinding damdamin, at idineklara niyang iinom siya ng tubig sa latian kung kinakailangan para pabagsakin ang Manderaya. Dahil sa kanyang determinasyon, ginanahan ng iba at siya na ang naging pinuno ng pagpupulong. Kinabukasan, habang nagtuturo ang doktor sa mga estudyante tungkol sa healing magic, napansin ni Blade na may ilang estudyanteng nawawala. Agad na nagpalusot si Arates at muntik nang mabuking ang sekreto nila, pero mabilis siyang pinigilan ni Jessica, at dumating si Claire para iligtas sila. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang pumasok sa silid-aralan ang 3 musketero, at tinawag sila ni Ernest na mga terorista. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Blade kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon at hindi niya maintindihan ang paliwanag ni Sophie. Pero nang tawagin silang masasamang tao ni Ernest, saka lang niya naintindihan. Dinukot ng mga terorista ang doktor at inutusan ng mga estudyanteng walang pakialam na lumabas ng silid. Si Blade, na walang alam sa nangyayari, sumubok na sumama sa kanila, pero pinigilan siya ni Arata at hiniling na iligtas ang bihag. Sa una, nagtataka ang doktor kung ano ang nangyayari, pero matapos siyang kausapin ng mga dumukot sa kanya at sabihing makisama sa plano nila, umarte siyang parang totoong nangangailangan ng tulong. Dahil dito, napaisip ang ibang babae kung pwede silang pumalit para sila ang iligtas ni Blade. Matapos ang mahabang usapan, masayang pumalit si Ernest sa kanya. Samantala, binigyan ni Ku si Blade ng maling kahulugan ng salitang bihag, kaya hindi niya maintindihan ang konsepto, at nanood na lang siya habang iniinsulto siya ng isa't isa. Pinapaalala nila sa kanya na seryosohin ang sitwasyon at muling nakiusap na iligtas sila. Dahil sa sobrang kalituhan, ibinunyag ni Blade ang pagkakakilanlan ng mga terorista, sabay tanong kung bakit sila nakamaskara. Tinanong siya kung kailan niya nalaman, at sagot niya, mula pa sa simula, kilala niya raw ang lakad at pananalita nila. Nainis sina Leonard at ang dalawa pa, pero napansin ni Kasem na pwede pa rin ituloy ang plano, kaya sinubukan niyang hawakan ang mga bihag, pero agad siyang pinatumba ng mga babae. Sinabi ni Leonard na mahina si Blade kapag may bihag, gamit ang sitwasyon ni Iona, at inutusan siyang sumuko na sinang-ayunan din ng iba. Bigla, mabilis na inilapit ni Blade ang espada sa leeg ni Arata, at naging seryoso ang kanyang itsura. Pinagtanong siya ng mga babae kung ano ang gagawin niya. Agad, nagpakawala si Blade ng wind attack na hindi lang sumire sa plano nila kundi pati sa sandata ni Leonard. At hindi pa doon natapos, ipinaliwanag pa niya sa kanila ang prinsipyo sa likod ng teknik na ginamit niya. Hindi na kinaya ni Ernest, kaya inutusan niya ang lahat na sabay-sabay na umatake kay Blade, pero madali lang niya silang natalo. Sinabi niyang laro lang ito ng kunwari-kunwarian, pero nainas ang iba at tuluyan nang nawalan ng gana na talunin siya.
Gutom pa rin sa aksyon si Blade at hinikayat silang ituloy pero tumanggi na silang lahat. Hindi tulad ng iba, ayaw sumuko ni Eratos, kaya nagsimula ang ika-334 na sesyon. Sinubukan ni Leonard na ibalik ang focus ng lahat pero iminungkahi ni Elisa na sumuko na lang sila at napagtanto niyang si Eratos na lang ang may motibasyon. Napansin ng ibang babae na todo effort si Leonard para mapasaya si Eratos at naawa sila sa kanya dahil obsessed lang ito na siya ang unang makaramdam ng lakas ni Blade. Habang kumakain sina Blade at Ernest sa kantina, napansin nila ang ilang estudyanteng nagdiriwang ng kaarawan ng kaibigan nila. Tinanong ni Blade na hindi maganda ang naging kabataan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ito ni Ernest pero napagtanto niyang wala itong alam sa selebrasyon, pati sa araw ng kapanganakan niya. Ilang sandali pa, nagkaroon ng tea party ang mga babae sa labas, at ikinwento ni Erates ang bagong tuklas niya. Si Dion, na kasama nila, umamin na hindi rin niya alam ang eksaktong edad ni Blade dahil marunong na itong tumayo at maglakad ng matagpuan. Sinubukan nilang hulaan kung kailan siya ipinanganak, pero puro hula lang ang lahat. Ayon sa chismis, tinawag siyang Blade dahil natagpuan siyang may hawak na espada. Dahil tapos na ang usapan, napaisip sila kung ano ang magandang regalo para sa kanya. Kaya iminungkahi ni Ernest na bigyan siya ng tonkatsu curry, ang paborito niyang pagkain. Sa ikinagulat nila, dumating si Hill at sinangayunan ang ideya tungkol sa pagkain. Pero ayaw ng mga babae na bigyan si Blade ng pagkain na pwede lang naman niyang makuha sa cafeteria. Kaya ipinaliwanag ni Hill na pwede nilang gawing espesyal ang pagkain kung gagamit sila ng espesyal na sangkap. Dahil doon, dinala niya ang mga estudyante sa Royal Pantry na parang ibang dimensyon na malayo sa bansa nila. Doon, inatasan silang kumain ng masasarap na pagkain habang sabay na tinuturuan sila ng hands-on training. Nagtanong pa si Blade habang ang ilan sa mga babae ay nag-usap tungkol sa posibleng lokasyon ng open world na dinadaanan ng mga pinto. Idineklara ng hari na hindi sila pwedeng umalis hanggat hindi nila natutupad ang ilang kondisyon, at binasa ni Siren ang nakakatawang kondisyon. Ikinwento ni Dion ang tungkol sa mga nakapreserve na mamahaling sangkap sa malawak na lugar, at iniutos ng hari na bawasan ang mga ligaw na halaman at hayop, isang paraan para tamaan ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sabi ni Blade, trabaho ito para sa mga hero level na mandirigma, at sinubukan niyang kunin ang suporta ni Arata, pero imbes na sumama, minotivate niya ang iba na agad nagsimula sa misyon na may apoy sa mga mata. Mabilis na naka-adjust ang mga estudyante sa jungle lifestyle at nagtayo ng sinaunang pamayanan doon. Si Jessica ay parang si Tarzan na nag-swing sa mga puno at nag-akit ng isang mabangis na hayop papunta sa bitag, pero iniwan siya ng hayop at sinimulang habulin si Claire. Sinubukan siyang iligtas ni Leonard, pero binugbog siya ng hayop. Nag-transform si Maria bilang si Dimao para lumaban at agad niyang tinesta ang hayop nang mapansin niyang dumating si Blade, at nakuha nila ang pagkain. Kinagabihan, dinala nila ang huli pabalik sa pamayanan, at makalipas ang kaunti, napansin ni Blade na nag-e-enjoy ang lahat sa pagtutulungan sa sinaunang lugar. Napangiti siya nang makita si Yeres na nagtuturo sa iba at umalis para ipagpatuloy ang balak niyang gawin. Sa gabi, naligo si Blade sa gubat at naisip kung ito na ba ang unang matinong desisyon ni Hill. Maya-maya, sumama si Erates sa kanya, sabing huwag siyang tumitig. Hindi tulad ng ibang teenage boy, tinupad ni Blade ang pangako niya. Napansin ni Erates ang mga peklat sa dibdib niya at tinanong kung paano ang naging kabataan niya. Ipinaliwanag ni Blade na araw-araw siyang lumalaban para mabuhay. Nang ma-realize kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya, hinawakan ni Erates ang mga peklat at lumapit sa kanya. Buti na lang, dumating si Claire at napigilan siyang mabuntis nung gabing yun. Pagkalipas ng ilang araw, hindi lang sila nakapagtayo ng pamayanan, kundi nakabuo rin sila ng maayos na paraan ng pamumuhay. Nagtanong si Leonard kung ilang calories na ang nakonsumo nila, at agad namang binigyan sila ni Iona ng detalyadong breakdown kung gaano na sila kalayo at tinansa ang petsa ng pagtatapos gamit ang kanyang computerized memory. Dumating si Hill na masaya sa progreso nila at pinuri ang performance nila sa survival test. Pero napansin ng mga estudyante na nakalimutan niya ang orihinal na layunin, kaya agad siyang nag-compose ng sarili at ipinagpatuloy ang talumpati niya tungkol sa test. Ipinakita niya ang ilang detalyadong poster at sinabing naghanda siya ng espesyal na hamon. Ipinamudmud niya ang mga poster sa crowd at tinanong kung handa ba sila sa challenge. Napansin ni Blade ang pagtaas ng energy ng mga kaibigan niya at na-curious kung paano naiiba ang mga sangkap sa poster kumpara sa mga nakaharap na nila. Ilang sandali lang, hinarap ng mga estudyante ang isang cabbage monster sa kuweba, at nahuli nito si Urades gamit ang mga tentacle, pero madali lang niyang pinutol ang mga ito. Binasa ni Maria ang impormasyon tungkol sa Emperor Cabbage mula sa poster at napansin niyang dumaan ito sa adaptive evolution. Madaling na-block ang mga atake ng monster, at sinubukan nila itong sunugin, pero pinigilan sila ni Sophie dahil kailangan pa ito ng hilaw. Tinipon ni Orates ang team niya at sabay-sabay silang umatake sa monster, pero tinulak ni Leonard si Blade sa daan na parang walang silbing NPC.
Natalo nila ang Emperor Cabbage at nagtanong si Blade kung bakit sobrang ganado sila. Nagpatuloy ang paghahanap ng mga estudyante at natuklasan nila ang boxing corn. Sinubukan ni Blade na harapin ito gamit ang espada, pero pinigilan siya ni Sophie at binigyan siya ng boxing gloves. Binasa ni Maria ang mga kailangan para mahuli ito, at sinubukan ni Blade na palitan siya, pero agad na binura ng halimaw ang ideya at nagsimula ang boxing match. Makalipas ang ilang sandali, natalo ang halimaw, pero mukha si Blade na parang nasagasaan ang paborito niyang laruan. Habang nagpapatuloy sila, nakatagpo sila ng iba pang mga halimaw at dumating sa lugar kung saan may mga pepper monsters na sobrang anghang na umaalingasaw sa hangin. Samantala, dinala ni ko sina Maria at Elisa sa taniman ng sunflower kung saan sila tinesta ng napakaraming laser beams mula sa mga bulaklak. Agad namang binasa ni Elisa ang impormasyon tungkol sa mga halimaw. Nag-transform si Maria bilang si Mau at sumugod sa mga halimaw habang cheerer si Elisa. Habang nangyayari ito, natuklasan ni na Blade at ng iba pa ang malalaking carrots at sinubukan niyang bunutin ang isa, pero bigla itong sumigaw ng malakas. Pinigilan siya ni Ernest at binasa ang mahalagang impormasyon tungkol dito, pero binunot pa rin ni Iona dahil hindi siya tinatabla ng sumpa. Sumigaw ang mga carrots at nalanta ang mga ibon at puno sa paligid. Kinahapunan, dinala nila ang carrot pabalik sa base at napansin ni Arates na ayaw pala ni Blade sa carrots. Kinagabihan, nagdaos sila ng salo-salo at pinuri ni Hill ang pagsisikap ng mga estudyante sa Royal Pantry. Idineklara niya na haharapin na nila ang huling sangkap. Kinabukasan, dumating sila sa paanan ng isang napakalaking puno at sinabi ni Iona na iyon ang lugar na may pinakamayamang sustansya. Maya-maya, dumating ang Beast King at binasa ni Sophie ang malabong impormasyon tungkol dito. Masayang nanunood si Hill at cheerer si Dion para kay Blade. Sa gulat ng lahat, nadaganan ang Beast King na parang maruming insekto ng mas malaking banta. Ang behemoth, kahit mukha itong sakuna mula sa Jurassic Park, iniutos ng hari na talunin ito dahil mas masarap daw ang karne nito. Parang sinapian, ginanahan ang mga estudyante sa sinabi ng hari at agad silang umatake, pero walang epekto. Madali silang pinatalsik ng behemoth, pero patuloy pa rin silang lumaban. Naghanda ito ng breath attack at hinarang ni Leonard gamit ang defensive spell niya. Iniwan ni Ernest ang laban kay Blade at humingi siya ng tulong kay Dao dahil hindi sapat ang lakas niya. Ibinigay niya ang spiritual energy niya, at hinalikan siya ni Dao para mas mabilis itong makuha. Pagkatapos, binigyan sila ng kaunting oras ng iba, at sabay nilang pinagsasaksak ang behemoth gamit ang Demon Blade technique na parang mantikilya lang. Napahiga si Blade sa lupa, pagod na pagod, at sinabing gutom siya habang nagdiriwang ang iba. Kinahapunan, sinabi ng doktor kay Blade na tumaas na ang lakas niya ng 18%. Binanggit niya ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyari. Umalis si Blade para kumain, pero bigla siyang napunta sa birthday celebration niya. Ipinaliwanag ni na Ernest at ng iba pa kung ano ang selebrasyon at inalay sa kanya ang tonkatsu curry na gawa sa mga sangkap mula sa Royal Pantry. Dumating ang hari at tinanong kung natuwa siya, at naliwanagan ang mga mata ni Blade dahil hindi pa siya nakaranas ng ganitong pakiramdam. Maya-maya, napaiyak siya habang nilalasap ang masarap na pagkain. Sa isang makabuluhang araw, nag-practice si Clay ng Dragon Smash skill at pinuri siya ni Kasem. Pero dumating si Sophie at ginaya ang skill sa mas mataas na antas. Inamin ni Blade na ganoon dapat ang ideal na skill, at pinuri siya ng dalawa. Pero sa gulat ng lahat, may isa pang Sophie na dumating at hinarap ang impostor. Matapos makuha ang atensyon ng lahat, tumakas ang impostor at iniwan silang lahat na naguguluhan. Kinahapunan, tumalon-talon ang impostor sa mga bubong na parang karakter sa Super Mario at dumating sa isang lihim na bodega kung saan naroon ang iba pang mga doppelganger ni Sophie. Tinawag siyang On ng mga clone na may kanya-kanyang sira-sirang personalidad, at tinanong siya tungkol sa misyon niya. Nagbigay siya ng mga makatuwirang dahilan, pero sinabi ng mayabang na clone na si Troe na bigo siya, kaya iniutos ni On sa battle-crazed clone na si Sink na bugbugin ang nakakainis na peste. Dahil hindi niya maipaliwanag ng maayos, hinalikan siya ni Dox para makakuha ng datos gamit ang mucosal contact, at nagpalitan sila ng halik. Nakita nila ang nangyari sa arena at agad nilang pinatumba si On dahil wala silang pakialam sa pagtuturo ng Dragon Smash sa iba. Kinabukasan, ipinakita ni Jessica ang bagong weapon skill at pinuri ang imbensyon ni Elisa matapos niyang sunugin ang training dummy. Sinubukan ni Blade na gawing normal ang abilidad, pero nagalit si Elisa sa kanya dahil siya lang daw ang hindi normal. Biglang dumating si Duke sa arena at naglabas ng mga kakaibang kahilingan bago hamanin si Blade sa isang laban. Naglikha ng shockwaves ang banggaan nila, at umatras si Deuce nang dumating si Sophie. Sa tanghalian, pinag-usapan ng mga estudyante ang isyu ng mga doppelganger, at nagtanong si Eratos kung mga kapatid ba ni Sophie ang mga iyon.
Napansin ng iba na nakuha na ni Sophie ang ugali ni Blade na hindi nag-iisip, kaya bigla siyang nag-switch sa Empress mode sa isang iglap. Biglang nagmungkahi si Althea na baka gusto talagang patayin ng mga doppelganger si Blade, pero tinanggap lang ito ng mga estudyante dahil pare-pareho lang ang iniisip nila sa mga walang laman nilang utak. Maya-maya, sinabi ni Ernest na mga assassin nga ang mga iyon, at idineklara ni Sophie na poprotektahan niya si Blade. Sa base ng mga doppelganger, pinagtawanan ni Sync ang iba dahil hindi nila napatay si Blade pero nagpalusot sila para gamaan ang loob. Isang misteryosong lalaki ang tumawag sa kanila at hinikayat silang patunayan ang bisa ng kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagpatay sa dakilang bayani. Tinanggap ni Nano at ng iba pang babae ang utos at agad na umalis para tapusin si Blade. Kinagabihan, pumasok si Sophie sa kwarto ni Blade at na-activate ang depensa ni Iona pero huminto ito nang makumpirma ang pagkakakilanlan niya. Tiniyak ni Iona ang kaligtasan ni Blade at iminungkahi na matulog siya sa kwarto para mas tumaas ang seguridad. Sa gulat niya, tinanggihan ito ni Sophie at sinabi niyang poprotektahan niya si Blade sa sarili niyang paraan. Umalis siya sa kwarto at nakasalubong si Ao, na sinubukan niyang kausapin, pero mas pinili ni Ao ang misyon at inatake siya. Na-block ni Sophie ang atake, pinatumba si Ao, at sinakihan siya sa wrestling style na ground and pound, pero huminto bago siya tumama. Pinalaya niya si Ao at sinabing maghihintay sila sa dilim, sabay retreat na parang kontrabidang alamat. Kinabukasan, dinala ng mga estudyante si Sync sa isang virtual reality world at nakuha ang ilang mahalagang impormasyon mula sa kanya dahil sobrang baba ng IQ niya. Habang hinahabol sila ng sira-ulong Sync, hinikayat ni Eratos si Blade na sundin ang plano, pero tinamaan siya ng bato sa ulo. Nadapa siya at sinuntok ni Sync ng todo habang nanunood ang mga kaibigan niya. Paglabas nila sa VR world, ginising nila si Blade at ipinaliwanag ni Elisa na nagtagumpay ang plano nila dahil umalis si Sync na akala niya totoo ang lahat. Kinahapunan, bumangga si Sync sa mga pader na parang si Hulk mula sa Tamo at hinabol si Blade nang malaman niyang niloko siya. Tumakbo si Blade sa pasilyo at binigyan siya ni Iona ng breakdown ng pinsala sa gusali, pero hinarang sila ng isa pang doppelganger. Nakaiwas sila at ginamit ni Iona ang galit para maengganyo. Silang ituloy ang habulan. Samantala, inihanda ni Ernest ang mga mage na halatang walang kumpiyansa sa kakayahan nila, at dinala ni Blade ang mga doppelganger sa landas nila. Nagcast ng spells ang mga mage, pero hindi ito nakaapekto sa mga kalaban. Sinubukan ni Ernest ang sarili niyang spell at napahinto si Dos. Sa kabilang banda, maswerte si Blade na napigilan si Sync sa pag-atake kay Ernest, at napansin niyang kaya rin pala ni Blade gumamit ng magic. Magkahawak kamay ang dalawa habang nilikha ang isang napakalaking black hole gamit ang artificial great hero skill nila na sumisipsip sa lahat ng nasa paligid. Sinubukan ng mga estudyante na tumagal pero napagtanto nilang walang time limit ang skill. Halos masipsip ang ilang mage pero nailigtas sila ni Blade. Dumating si Sophie sa tamang oras at gumawa ng mini black hole na sumipsip sa mas malaking isa at itinago niya ito sa palad niya pero nawalan siya ng malay dahil sa epekto nito. Parang isang lalaking may estilo, sinalo siya ni Blade bago siya bumagsak sa lupa. At sa sandaling yun, nakita niya ang 5 iba pang doppelganger na nakatitig sa kanya bago umalis kasama ang mga walang malay nilang kasama. Kinahapunan, nagkamalay si Sophie at inalok siya ni Blade ng mansanas na hiniwa niya sa paraan na gusto ni Sophie. Kinain niya ito at nagtanong tungkol sa mga nasaktan, at nalaman niyang walang namatay. Ikinwento ni Blade ang lahat at sinabing huwag na siyang mag-alala, pero humingi pa rin ng tawad si Sophie sa abala. Tinanong ni Blade ang tungkol sa mga doppelganger, at ipinaliwanag ni Sophie na ginawa sila gamit ang parehong teknolohiya na ginamit sa kanya sa Artificial Great Hero Project. Sinabi ni Sophie na iniligtas siya ng hari at tinawag si Blade na kanyang kaligtasan, pero ang mga doppelganger ay walang sinumang nagligtas sa kanila. Naawa si Blade at humingi ng tawad sa pinagdaanan nila bilang bahagi ng Great Hero Project at umaasang maging kaibigan din sila. Pero sinabi ni Sophie na hindi iyon posible. Ipinaliwanag niya ang mga pagbabago na pinagdaanan ng mga babae na siya ay nakatakas, at kung paano kontrolado ng programming ang mga ito para palaging subukang ipadala ang Great Hero sa kailaliman ng Tartarus. Napansin niyang umiiyak si Sophie, kaya niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap na matagal ng kailangan ni Sophie. Kinagabihan, natulog si Blade sa tabi ng kama niya, pero palihim na umalis si Sophie nang hindi nagsasabi. Maya-maya, ipinatawag ni Hill ang mga estudyante sa opisina niya at ibinalita ang pag-alis ni Sophie sa academy. Nagalit si Eratos sa hari dahil pinayagan niya itong umalis, pero sinabi ni Blade na hindi rin masaya ang hari sa nangyari. Biglang nagbago ang tono ni Eratos at idineklara na babalik nila si Sophie, pero tinanong ni Blade kung alam ba nila kung saan ito pupunta. Hinala ni Blade, hinahanap ni Sophie ang mga kapatid niya, at inilabas ni Jessica ang isang note na may mahalagang impormasyon. Nagpasya silang simulan ang misyon, pero pinigilan sila ng hari at tinanong kung alam ba nila ang tunay na layunin ni Sophie.
Ipinaliwanag niya na ayaw ni Sophie na madamay sila dahil ang tanging paraan para mapigilan ang mga doppelganger ay tapusin sila. Bago sila umalis, hiniling ng hari na pag-isipan muna nila ito ng mabuti. Kinabukasan, sumama sina Ho at Iona kay Blade para hanapin si Sophie, at dumating din si Dao. Maaga silang umalis, pero nadatnan nila ang ibang estudyante na naghihintay sa gate. Humingi ng tawad si Blade sa pagiging late, at nagsimula na sila sa operasyon para ibalik si Sophie sa academy. Dumating si Sophie sa base ng mga doppelganger at pumasok sa kaawa-awang bodega, pero wala ng laman. Umalis siya at napansin si Eratos na papalapit sakay ng lumilipad na monster, pero hindi niya pinansin at sinubukang umalis. Ipinagbigay alam ni Eratos kay Elisa at sinubukang kausapin si Sophie. Pero ang kontrabida na ayaw ng sermon ay humiling kay Eratos na hayaan na lang siya. Dahil sa sobrang paninindigan ni Erates, ibinunyag ni Sophie ang totoo na siya ang ika-12 test subject ng Artificial Hero Project. Kahit na nahuli na ang mga taong sangkot sa proyekto, ang paglitaw ng mga doppelganger ay patunay na may nagpapatuloy pa rin ng research. Tinanong ni Aratis kung bakit hinahabol si Blade, pero agad siyang nagkonklusyon na sinang-ayunan ng iba. Humingi ng tawad si Sophie sa pagkakasangkot nila at sinubukang putulin ang ugnayan para protektahan sila kahit kapalit ang buhay niya. Pero pinagalitan siya ni Arata. Matapos ibalik siya sa tamang landas, idineklara ni Blade na hindi nila kailangang patayin ang mga doppelganger. Pero ipinaliwanag ni Sophie kung paano gumagana ang neural programming nila at binigyang diin na kaunti na lang din ang natitirang oras ng mga ito. Sinabi ni Blade na wala siyang plano pero gusto pa rin niyang iligtas sila, kaya humingi siya ng tulong sa iba. Pumayag sila at ipinasa niya ang plano kay Elisa, na sinabing may nakahanda na siya. Sa parehong oras sa bagong base, ginising ang mga walang malay na doppelganger gamit ang pagbabanta, at inulit ng misteryosong creator ang layunin nila. Pagdating ng dalawa pa sa silid, ipinakita nila kay Prao ang sulat ng hamon na nakita nila sa labas at hinalang patibong ito. Pero binasa ni Prao ang laman at nagdesisyong tapusin na ang lahat. Samantala, naghihintay si Blade sa arena, handa sa laban, habang nanunood ang iba mula sa stands, nagtatanong kung tutugan ba ang mga doppelganger sa hamon. Kinumpirma ni Sophie na darating sila. Ilang segundo lang, naamoy ni Ko ang presensya ng doppelganger at kinumpirma ito ni Iona. Malugod silang tinanggap ni Blade at umaasang maging kaibigan, pero idineklara ng mga bisitang galit na buburahin nila ang pagkatao niya. Nagsimula ang 5v1 at sinabi ni Elisa kay Blade na tiisin ang mga atake habang pinapahina ang enerhiya nila, pero nahirapan ang tinaguri ang superorganism sa tuloy-tuloy na pambobomba. Samantala, sina Dion at Siren ang nag-coordinate ng plano para hulihin ang mga doppelganger at ang entity habang nagbibigay ng utos. Pero ang walang silbing hari ay nag-e-enjoy lang sa thrill ng laban. Nagbigay ng assurance si Elisa kay Blade, pero na-disarm siya sa walang tigil na pag-atake. Naramdaman ni Eratas ang pagnanais na tumulong pero pinigilan siya ni Sophie. Nagdesisyon silang magtiwala kay Blade at napalayo niya ang 5 gamit ang magic barrier. Sa sobrang hirap ng kalagayan niya, nainis siya. Sa huling sandali, ginamit ng mga doppelganger ang special powers nila para atakihin si Blade. Bigla, itinapon ng mga kaibigan niya ang mga capsule na naglalaman ng ultimate skills nila, at ipinasok niya ito sa espada niya para i-counter ang ilang special powers ng kalaban. Sa ikatlong turn, nagkahiwa-hiwalay ang espada niya at naging bukas siya sa mga susunod na atake. Humingi siya ng capsule ni Arate, pero biglang sumingit ang baliw na clone na si Sink, na ang iniisip lang ay sirain ang lahat. Agad na sumagip si Sophie, kinuha ang capsule ni Arate, at inalay ang sarili niya kay Blade. Ginamit ni Blade ang teknik ni Sophie para i-counter ang special power ni Sink at kinuha ang Ansul mula sa kanya. Hinarap niya si Un at na-block ang special power nito gamit ang spell ni Arata at ang capsule. Pagsikat ng araw, sinabi ni Un na tapos na ang oras niya at nalaglag ang braso niya bago siya bumagsak. Agad na lumapit si Blade sa kanya at sinabi ni Un na may oras pa siya hanggang sa paglubog ng araw, kaya agad niya itong ipinaalam kay Elisa. Sinuri ni Elisa ang mga dokumentong nahanap niya tungkol sa kanila at tinansa na limitado lang sa 14 na araw ang buhay ng mga doppelganger. Sinubukan ni Claire na pagalingin si On pero hindi gumana, at ipinaliwanag ni Elisa kung bakit. Sinabi rin niya na natagpuan na nila ang creator ng mga babae pero patay na ito noong ipinanganak pa lang sila. Dahil sa frustration, humingi ng tawad si Elisa dahil wala nang magagawa ang siyensya niya sa maikling oras na natitira. Pero hiniling ni Sophie kay Blade na tipunin ang lahat ng kapatid niya. Ilang sandali lang, niyakap ni Sophie si On at sinabi niyang may paraan para iligtas sila. Pero wala nang interes si On na mabuhay dahil palpak ang misyon niya. Pinaniwala sila ni Blade na kaya nilang lampasan siya, at nagdesisyon ang mga pagod na kapatid na manatiling motivated. Ginamit ni On ang special power niya, at hiniling ni Sophie kay Blade na kontrolin ito, kaya inilipat niya ang consciousness nila kay Sophie. Kinabukasan, nagising si Blade sa ospital at binisita siya ni On sa pamamagitan ni Sophie. Umaasa si On na gagaling siya at sinumpa niyang tatapusin pa rin siya, pero tinanong ni Blade ang tungkol sa iba.
Sagot ni An, gusto raw nilang makausap siya, at agad na lumipat ang consciousness kay Sophie. Tinanong niya kung ayos lang ba si Sophie, at sinagot niya ito na parang may 6 siyang anak pero nagtaka si Blade kung bakit 6 at hindi 5. Sa arena, hinarap ng mga estudyante ang isang dragon pero madali silang napal-AS nito. Nag-transform si Coach sa dragon form niya at sinubukang makipagsabayan pero natalo siya sa lakas. Tulad ng dati, hindi mapakali ang hari sa upuan niya habang tinatanong ng doktor ang mga assistant niya tungkol sa status ng monster. Matapos ang briefing, sinabi ng doktor na magiging abala siya pagkatapos ng exercise dahil may fetish ang hari sa panunood ng mga estudyante niyang binubugbog ng mga monster. Pinatumba ng dragon si Ko at binomba ito ni Ernest ng mga teknik niya, pero hindi rin nagtagal si Aso Diaz. Sinubukan ni Leonard ang makakaya niya, pero binugbog lang siya ng dragon. Nasalo ni Sophie ang sandata niya at ginamit ang lakas ng lahat ng personalidad sa loob niya, pero walang epekto. Sinubukan ng ibang estudyante ang swerte nila, pero lahat sila pumalpak, at napaisip si Siren kung maling ideya ba ito, pero sinabi ng hari na huwag mag-alala. Tulad ng inaasahan ni Hill, dumating si Blade at tinalo ang dragon sa isang hampas lang. Dahil dito, nainis ang mga kaibigan niya at tinawag siyang superorganism dahil para siyang buhay na cheat engine. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.